Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, sama-sama tayong dudulog sa kanyang pamamagitan upang hilingin sa Diyos na nawa tayong lahat na sumusunod kay Kristo ay marating ang kanyang kinaroroonan. Ang langit na siya naman nating talagang inaasam. Kasabay ng panalangin yan, ating ipinagdadasal din at hinihiling sa Diyos ang paggaling ng lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. Kasama natin ring ipinagdadasal ang intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, yung mga intensyon ninyong lahat na naririto ngayon sa pambansang dambana at yung intensyon ng mga humihingi sa atin ng dasal at yung mga naghulog ng petition sa ating mga donation boxes. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalhatian ng Birheng Ina naming mahal, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napakasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang paglilingtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, nasa kanan mo ang reyna, na maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit
ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaarihan, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ng isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay nangangarap na isang araw tayo ay makakapiling ng Diyos sa kalangitan. Marahil hindi man tayo conscious sa bagay na yan, pag sinuri natin ang kaibuturan ng ating puso,
yung ating konsensya. Kaya naman tayo nagsisikap na maging mabuti. Kaya naman tayo nagsisikap na maisabuhay ang ating pananampalataya. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at kahinaan, ay sapagkat umaasa tayo na isang araw, sa pagpikit ng ating mata, langit ang ating mapupuntahan. Wala naman sigurong napakasamang tao na magsasabing, gusto kong mapapunta sa impyerno. Gusto kong sama-sama din ako mapapunta. Dito pa nga lang sa lupa, yung pag-ayaw natin sa hirap at dusa, yung pag-ayaw natin sa mabibigat na pasaanin sa buhay, ay patunay na ang gusto natin ay pagpikit ng ating mga mata, kaluwalhatian ang ating marating. At yan ang ating pinapangarap, yan ang ating nananais. Yan ang purpose and meaning ng pagiging Kristiyano natin. At sa ganyang diwa, ating hinihiling ngayong kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na Birhen, katawan at kaluluwa, sa Panginoon, na naway yan ang marating natin. At meron tayong modelo, at meron tayong tularan o halimbawa upang mangyari sa buhay natin ang hinihiling natin yan, ang katotohanan iyan. At yan ay walang iba kundi ang mahal na Birhen. Ano ba ang sekreto ng mahal na Birhen kung papaanong napasa kanya ang biyayang ito? Una, pinagpala ang mahal na Birhen katulad ng ating narinig. Pinagpala siya dahil siya ang napiling ina ng Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas. Iyon ay isang bagay na bigay ng Diyos. Yun ay isang bagay na regalo ng Diyos. At siya ay naging daluyan o naging instrumento ng Panginoon para maging daluyan ng biyaya upang tayo ay makinabang. Kaya nga sinasabi natin na through the intercession of the Blessed Virgin Mary, humihingi tayo sa Diyos ng biyaya na maipamanhi kay Kristo na kanyang anak na tayo ay magkamit ng mga biyayang ating hinihiling. It is always through Jesus that we seek the intercession of the Blessed Virgin Mary para tayo ay mapuspos ng biyaya na kaloob ng Diyos. Dahil sa pagiging ina ni Maria ng ating Panginoong Jesus. Pero higit doon, ang ating ina ay pinagpala din dahil meron siyang katangian na binigyang lalim ng mga pagbasa kahapon na ipinagpatuloy ng ating mga pagbasa ngayon. At ano yun? Sa vigil ng Feast of the Assumption, sinasabing ang mahal na Birheng Maria ay pinagpala ng Panginoon hindi lamang sa pagiging ina ng ating Panginoong Jesus. Siya ay pinagpala dahil siya ay hearer and doer of God's Word. Ibig sabihin, bukod sa kanyang pagiging ina ng ating Panginoong Jesus, isinabuhay ng mahal na ina mismo ang turo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga siya ang tinatawag na perfect disciple of Christ. Kung ano yung narinig niya, yun ang kanyang isinabuhay. Kung ano yung nakita niyang ihemplo at modelo ng kanyang anak,
hanggang sa huling hibla ng kanyang buhay, yun ang kanyang isinabuhay. Walang paghihiwalay sa mahal na birhen, ang kanyang pagsamba at pagsunod sa ating Panginoong Hesus sa kanyang ginagawa sa araw-araw na pamumuhay. Ang patunay niyan ay ang ating mabuting balita ngayong umagang ito. Bakit ba ang mahal na birhen ay na kay Elizabeth? Ano ang kanyang ginagawa doon? Ang mahal na birhen ay dinalaw ang mahal o ang ina ni Juan Bautista, si Elizabeth. Hindi para magmarites, hindi para makipagdaldalan, hindi para magkwento ng nangyayari sa kanyang mga kapitbahay. Nandoon ang mahal na ina upang dumalaw, gumawa at magkawang gawa. Gumawa ng mabuting bagay at magkawang gawa. Ano yun? Upang tulungan si Elizabeth dahil noon ay kagampan. Dahil noon ay nagbubuntis at malapit ng manganak. At ipinapalagay ng marami na nandun siya upang tumulong at tulungan si Elizabeth sa kanyang pagluluwal. At ito'y patunay ng kabutihan at kagandahang loob ng mahal na ina na pagpapatunay din na walang pagkakahiwalay sa kanya yung pagsamba niya at pagsasabuhay at laman ng kanyang puso, isip, at kanyang ginagawa sa araw-araw. Ganyan din mga kapatid, ang sekretong iniiwan sa atin ng ating pag-alala o paggunita sa kapistahan ng pag-aakyat ng mahal na birhen, katawan at kaluluwa. Inaasahan at hinihikayat tayo ng inang simbahan na sa ating araw-araw na pagsamba, katulad ng ating ginagawa ngayong pagdiriwang ng banal na misa, hindi sana maputol yung ginagawa natin sa loob ng banal na misang kabanalan. Paglabas natin ng banal na misa, dapat may pag-uugnay yung ating narinig at ginawa sa loob ng banal na misa, paglabas natin at pagpunta natin sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating komunidad o sa lipunan ng ating ginagalawan. Kung ano yung ginawa natin dito sa loob, dapat yun din, magkaugnay din, o kaugnay din ito, yung gagawin natin pagkatapos ng misa. Ang sistemo nito, kung minsan, at sana ngay huwag maraming beses, nahahati o hinahati natin yung ating ginagawa sa loob ng banal na misa at hinihiwalay natin ito sa paglabas natin pagkatapos ng banal na misa at pagbalik natin sa ating mga tahanan. At doon tayo nagkakaiba sa mahal na birhen. Sa kanya, walang paghihiwalay ito. Kung ano yung ginawa niya sa loob ng templo, sa kanyang pagsamba sa Diyos, yun din ang kanyang isinabuhay at kanyang ginawa. Na siyang hinihingi sa atin ngayong umagang ito bilang paalaala. At ibinibigay ang mahal na birhen bilang larawan sa atin ng isang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kapag sinabi sa ating pagsamba na huwag mangangalunya, dapat ganun din paglabas natin. Kapag sinabing huwag mag-iimbot, huwag magnanasa ng hindi naman natin pag-aari, ganun din dapat
yung ginagawa natin paglabas ng banal na misa. Pag sinabing, huwag maninirang puri sa ating kapwa, ganun din dapat ang ginagawa natin pagbalik natin sa ating mga tahanan, pagbalik natin sa lipunang ating ginagalawan. At pag sinabing magpatawad ng ating mga kaaway, huwag magalit at huwag mamuhi, ganun din sana ang ginagawa natin pagkatapos ng banal na misa. Hindi dapat maputol yung ginawa natin at narinig natin sa loob ng pagdiriwang sa pag-uwi natin at pagbalik natin sa ating lipunang ating ginagalawan. Ganyan ang ehemplo at sekreto ng mahal na ina kung bakit nakamtan niya ang langit na ating inaasam. Mga kapatid, ngayong umagang ito, yan din po ang inaasahan sa atin. Kung gusto nating makamtan ang langit, huwag nating paghiwalayin ang ating ginagawa sa loob ng banal na misa at yung ginagawa natin pagbalik sa ating tahanan, pagbalik sa ating mga trabaho, pagbalik sa ating lipunang ginagalawan. Hanggat hindi nag-uugnay ang ginagawa natin sa loob ng pagsamba natin o yung worship o pagdiriwang ng banal na Eucharistia at yung ating ginagawa, yung laman ng ating puso at laman ng ating isip, yung ating kilos at gawi, paglabas natin pagkatapos ng ating banal na misa, hindi tayo uusad para makarating sa dahilan o sa purpose and meaning ng ating buhay. Tatandaan natin na gusto ng Diyos na tayong lahat ay mapupunta sa langit, katulad ng pagnanais o katulad ng nangyari sa mahal na Birhen. Pero meron tayong bahagi diyan. At yan ay, kung gusto natin yung marating, tularan natin ang mahal na ina na may nag-ugnay ang pagsamba sa kanyang buhay at ang kanyang ginagawa sa araw-araw. Nakinig at isinabuhay ang salita ng Diyos. At ganyan din ang hinihingi sa atin. Naway ang mahal na Birhen ay patuloy nating maging modelo at hingin ang kanyang pamamagitan upang katulad niya, marating din natin isang araw ang langit at dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kalakip ang malalim na pananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Magsama-sama tayong magpahayag ng ating kahilingan sa Amang maawain. Buong pagkakaisa tayong lumuhog sa paghingi ng kanyang mga biyaya. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim ng simbahang katolika sa puso ng mga mananampalataya at magsilbing ilawan nawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay sa pangakong kaligtasan ng Diyos,
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang maipagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan at nawa ang mga hinirang na lider ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hinihingi ng Panginoon ay makipakita nating magkakatipon sa pagdiriwang na ito at nawa kasama ang ating pamilya ay magsikap tayong lahat na mapalalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa Kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapangyarihang Ama, pag-isahin mo nawa kami at ipagkaloob mo na ang aming pananampalataya ay patuloy na mag-alab sa paghihintay sa mga biyayang magdudulot ng kaligtasan sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit. Ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong kamasapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, may pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y naging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nambubuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo,
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pagyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa bahay tanging krus na nandasin, galakayakin, hapis ay di pansin, kung iyong naisin, siyang susundin. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa bahay tangking krus na landasin, galakayakin, hapis ay di pansin, kung iyong naisin, siyang susundin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan, ang banal na pakikinabang, ipagkalubong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Hubileo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng ugli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Mag-isipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa mga iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan na taaral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po, tayo po'y sama-sama sa pang-umagang panalangin. Ngayon po ay tayo ay nasa ika-15 araw na ng Agosto. Ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhen. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birhing ina ay iniakyat sa langit. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin may tuwa at galak. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpan, di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Awit tayo pong lahat. Diyos anak, naging tao, pinasay aming pasaan. Bigat ng kasalanan hanggang krus na bayubay. Heto kaming iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang ang salita, pati puso ay alay. Paningiliwanagan, tanglawa ng iyong ilaw, kahit lalim o taas aming maunawaan. Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pagaanin, bigyang tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ikay paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila'y pag-asa't kalusugan. Uunlad kami lahat, payapang mabubuhay. Tangi ikaw lamang, Panginoon, ang binagyan lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Tayo po'y maupo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan.
Ako'y masama ng buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ko ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Tangi ikaw lamang, Panginoon, ang binigyan lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Araw-gabi hindi ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo ba ang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming mga kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kami lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem. Ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Ang Panginoon ay Diyos tayo, ang kanyang bayan, at ang kawang kanyang pinapastulan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ay kanyang bayan,
ang kawang kanyang pinapastulan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangmangan, pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ko. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Ituro sa akin ang dapat kong tahakin. Kaawaan mo ako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng umaga, kaawaan mo ako. Tayo po'y magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Marilag at maganda ang anak na dalagang ito ng Jerusalem, habang siya iniakit sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Marilag at maganda ang anak na dalagang ito ng Jerusalem, habang siya iniaakit sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Sa pagdulog natin kay Kristo na isinilang at namatay, at muling nabuhay para sa Kanyang bayan, dumalangin tayo. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagpala ka, Jesus, manunubos ng sangkatauhan. Hindi mo tinalikdang magbata ng hirap at kamatayan upang tubusin kami ng iyong dugong banal. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Ipinangako mong pagkakalooban kami ng tubig ng buhay, ang bukal ng buhay na walang hanggan, panahanin ang iyong espiritu sa buong sangkatauhan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Isinugo mo ang mga alagad upang sa lahat ng bansay may pangaral ang mabuting balita. Tulungan sila na mapalaganap ang tagumpay ng krus mong mapagpala. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagkalooban mo ng pakikibahagi sa iyong krus ang mga may sakit at nahihirapan,
Gawaran mo sila ng tiyaga at kalakasan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Dasalin natin ang sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, iniakyat mo ang katawan at kaluluwa na walang bahid kasalanang Birheng Maria, na ina ng iyong anak sa kaluwalhatian ng langit. Makita rin nawa namin ang langit bilang aming huling hantungan at makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, magpadala po kayo ng banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat at nawa na may tayo patuloy na pagpalain ng ating mahal na Panginoon.